It's me, Esther. Palaban ng bueneltahan ni Esther Labati ang ginawang pangmamaliit sa kanyang trabaho, lalong-lalo na sa sinabi nitong kasambahay lang naman umano ito sa ibang bansa. Kaya naman dapat daw hindi na, dapat pang ibalandra ni Esther ang pensyon niyang natatanggap dahil kakarampot lang naman ito, walang-wala umano sa pera ng mga Gutierrez. Ayon kay Esther, wala naman daw masama kung nagtatrabaho siya bilang kasambahay dahil marangal na trabaho naman daw ito. Dagdag pa nito ay kung wala umanong magandang sasabihin na maganda, mas mabuti pa daw na itikom na lamang ang bibig dahil hindi naman siya nang iistorbo sa ibang tao. Ibinida din ni Esther ang kanyang pagiging Swiss passport holder. Ayon dito, pwedeng-pwede daw siyang magtrabaho sa kahit saang bansa nang hindi na kinakailangan pang kumuha ng visa. Kaya naman sa halip na pakialaman umano ang buhay nila, bakit hindi na lang intindihin ng ilang mga naninira sa kanya ang sarili umano nilang buhay? Nilinaw din ni Esther na hindi siya nagtrabaho sa isang chocolate factory tulad ng mga naibalita. Ayon kay Esther, sa Geneva International Airport umano siya nagtrabaho sa loob ng duty-free. Bahagi ng statement ni Esther Labati na ngayon ay burado na. What's wrong kung nagtrabaho ako sa bahay? Marangal na trabaho yan. Eto sabihin ko sa'yo, isara mo na lang yung bibig mo kung di lang maganda ang sasabihin mo. Nangiistorbo ba ako sa'yo? May Swiss passport ako and I can go anywhere in the world without visa. I can work anywhere in Europe, okay? Ikaw, anong ginagawa mo? Pamilya mo na lang intindihin mo. For your information, hindi ako nagtrabaho sa chocolate factory. May proof ako na nagtrabaho ako sa Geneva International Airport sa chocolatery sa loob ng duty-free shops. Ayon naman sa mga akabasa ng statement ni Esther ay tila pinalalabas daw nito na mas sosyal daw magtrabaho sa duty-free kesa sa factory. Maging ang madalas na pagbabakasyon ng pamilya ni Sara Labati ay hindi rin nakaligtas sa ilan. Ayon sa mga ito, sa ginagawang madalas na pagbabakasyon umano nila Sara, sana naman daw hindi si Richard Gutierrez ang nagbibigay sa kanila ng panggastos. Matatandaang nabalita na ni OJ Diaz na di umano'y kahit nahiway na si Sara Labati at Richard Gutierrez, sayang aktor pa din ang nagbabayad ng lahat ng expenses ni Sara at ng mga anak nito. Kaya naman dagdag pa sa ilang netizens, nakakahiya na umano masyado ang mga magulang ni Sara Labati kung maging ang pagbabakasyon daw ng mga ito kung saan-saan ay ang Gutierrez pa din ang gumagastos. Mas naiintindihan na daw ng mga netizens kung saan humuhugot ng galit ang ina ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama. Dahil kung totoo man daw ang balitang naglalabasan, kahit naman daw sino, magagalit lalo pat isa lang umano ang may trabaho sa kanila at yun ay ang aktor. Samantala, ayon naman sa ating source ay wala umanong katotohanan ang naglalabasa ngayong balita na di umano'y nais ipa-DNA ng aktor ang kanilang bunsong anak. Ang tanging problema lang daw ng mag-asawa ay ang third party. Nilinaw ng kampo ni Richard na kaya lamang umano nagkaroon ng bodyguard si Sara Labati ay dahil na-issue na ang third party sa pagitan nilang mag-asawa. Dahil hindi na daw mababantayan ni Richard si Sara, lalo na kapag malayo na ang lugar ng taping nito.